Yan! Hello, Mipad! Tignan nyo from here, kitang-kita yung mga mountains, oh. Ang liwanag, guys, and ang clear ng water. Yung mga ibang bibe, hindi ako nilalapitan. Combo yan eh. Ice cream ito. Mamili kayo ng isa. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, sa vlog na to, tayo po aalis na tayo dito sa Christchurch. Pupunta na tayo sa Queenstown. And now, yan, paalam na tayo sa ating room dito sa Haka House, Christchurch. Okay? So, meron akong ginawang vlog about this one sa previous vlog, panoorin nyo. And so far, this hostel po, ay i-rate ko siya ng 10 out of 10. And if ever, kung gusto niyo ng private room, meron dito. Kung gusto niyo naman ng dormitory type, meron din dito. Much cheaper yun, okay? And itong atin is a private room, pero shared bathroom para mas mura pa din, okay? And yun, tara, magpunta na po tayo ngayon sa Christchurch Airport. Then, show ko kayo around sa departures area. Then, let's go na sa Queenstown. Check out na tayo ngayon, guys. Ayan. Okay. One last look. Trip na to. Dito sa Christchurch. Our top one. Our favorite here. So, nakapag-book na po tayo ng Uber going sa Christchurch Airport. $34.64 po siya. Let's go! We're here now, guys, sa Christchurch Airport. And yung airport dito, combined lang siya. Combined yung mismong international and domestic. Kumbaga, hindi na tayo aalis pa. Dito na tayo pumasok sa international arrivals. Then let's go there. Hindi, okay lang pala dito. Kasi may daan. Dito na tayo pala. Change of plans agad. For kasi guys, hindi natin ito ginawa. Dahil ang ginawa natin dati is nag-shuttle tayo from Christchurch going to Queenstown. Then now, by plane naman. First time nating mag-Air New Zealand. Mag-check-in na tayo ngayon dito sa machine. Need ng booking reference. We continue. Adult. Yes. Yan. Nag-print na tayo ng bag tag. Paano ba? Dito lalabas. Ito. Okay. And the boarding pass. Thank. Yan. Okay guys. Now, mag-check-in na tayo ng ating bagahe. I mean, bag drop. Ganito lang yan. Bye-bye! See you later sa Queenstown! Tignan nyo, oh. Meron palang food court dito sa taas. You know, if ever you want to eat here sa Christchurch Airport. We're here na sa airplane and luckily guys, random kasi yung seat natin. So kumbaga hindi tayo nag-purchase ng upuan. And sa window tayo napunta. Alam niyo kung bakit? Kasi po kapag pupunta kayo ng Queenstown ng winter, makakita kayo ng mga snow caps sa mismo mga mountains. Ngayon, I'm so happy. So, inihintay lang natin yung luggage natin dito sa baggage claim. Dito guys, sa Queenstown, meron ding area where you can rent a car. So again, ang ire-reco ko sa inyo itong Europe car. Kasi dyan kami nag-rent before. And now, bago tayo umalis dito sa Queenstown Airport, bibili muna tayo ng transportation card nila, which is B card. So, bumili tayo ng snapper card doon sa Wellington. Pero ngayon, bibili tayo dito ng B card naman kasi mas need natin at madami tayong pupuntahan dito. Kita nyo, ang sarap guys. Hindi pa tayo kumakain kasi gusto ko dun tayo sa city center na kumain. Daming kainan dito sa Queenstown Airport. Dito tayo bibili guys ng B card dito sa Paper Plus area na to. Saan tayo mag-inquire? Let's check. Hello! Where can I get B card? In here. Okay. Thank you. Right here. Thank you so much. Ayan guys, nakabili na tayo ng B card. So this one, yung pinaka-card itself is $5. Then, ang mga
bus na ruta dito per ride is $2. Kaya nag-load muna tayo ng $10. In total, $15 yung binayaran natin. Then, I asked na din sa kanila kung kapag kunyari, wala na tayong load, saan tayo pwede mag-reload. So, pwede sa mga eyesight. Yung mga eyesight, visitor center yon sa mismong Queenstown. Ilalagay ko yung pangalan dito, kung anong type sa Google Maps ng visitor center. Napuntahan na kasi natin yan before. So, if ever kapag wala na tayong load, naubos na, pwede tayo mag-reload doon or sa mga real NZ na area. Okay? Ito, B-card, a must-have here in Queenstown. Kung gusto niyo mag-public transpo but kapag kunyari naman gusto niyo medyo privado, ganyan, pwede kayo mag-Uber. Available po yung Uber dito sa Queenstown. Ayan guys, ang hotel natin is Mipad Queenstown Hotel. Ang sasakyan natin is bus number 1. So, papuntang Sunshine Bay and mayroong 11 stops. 17 minutes. And maglalakad tayo ng 4 minutes, which is 240 meters. It's okay. Let's go. Hey guys! Queenstown! Wait, maghanap muna tayo ng sign ng Queenstown para saka tayo magwe-welcome to Queenstown event. And so, ito yung bus stop, guys. And, hindi tayo remarkable shops, Ang sasakyan natin, Sunshine Bay. So, be mindful sa mga ganyan, okay? Ito kasi remarkable shops to Hindi tayo dyan. Dito tayo. In 4 minutes, dadating na siya. Ayan, guys. Dito tayo. Let's go! Okay, so nakasakay na tayo. And so, Google Maps, i-on nyo to para hindi kayo maligaw kung saan kayo bababa. So guys, dito tayo bumaba sa Stanley Street Bus Hub A. Ito yon. So, dito siya sa may Super Liquor na store. Let's go, maglakad na tayo. 250 meters. Grabe guys, ayun na yung Mipad Sa mismong harapan lang pala siya nung mismong bus stop. Pero sa kabilang kanto. Kitang-kita from here. Ito yung dadaanan. Ibang side ng Queenstown siya yun. Hindi siya tulad ng mga dinaan natin before. Yan! Hello, Mipad! Hi to you! Hi to me! Hindi ba, 1 o'clock pa lang. Sana naman pumayag na early check-in ng 1 hour. Yan. Hello! For check-in, ito guys, itsura ng lobby, reception. Ganda ya. Okay, na natin ilabas. Ganda. Let's go! Makapag-check-in na tayo. So, dito yung lift. Ay, ganda ya. Guys, alam niyo, ang ganda nito. Na nagre-research ako, isa to sa may pinakamagandang nakita ko. So, dito tayo sa 4th floor. Nasa 3rd floor tayo ngayon. Tutor ko muna kayo dyan bago tayo ma-explore sa Queenstown. And gusto ko sa inyo pakita yung rooftop later. Ayun, may guest laundry. Yan yung iniintay ko Kasi gusto ko malinis na yung damit natin pag uwi. May locker, may tech hub. Ito yung, I think dito yun. Sa side na to. Social room sa baba. Ang room natin ay 416. Yan. Andito na din yung password ng Wi-Fi. And checkout time, 10 AM ang aga. Ito na yung 416. Napakabilis naman. Tabi lang tayo ng elevator pala. Now guys, let's do a quick room tour. But before that, is gusto ko muna sabihin sa inyo yung price nito. So, nabook po natin siya sa halagang 26,317 pesos. And 3 nights tayo dito. So, 4 days and 3 nights yung price na yon. At ang presyo per night is 8,772 pesos. And yes guys, tama ang naiisip nyo, ang mahal, diba? Kasi dito po sa Queenstown, mahal po talaga ang mga hotel. So, pinagkumpara ko yung presyo dito sa Queenstown sa mga tinuluyan natin ngayong trip na to at nung previous trip, Queenstown pa rin talaga ang pinakamahal. And nagre-research ako ng super budget hotel, ganyan. Kaya lang kasi super wala nang available, merong mangilan-ngilan, pero may mga negative reviews kasi. Kaya ito, dito tayo napunta. And yung Queenstown, siya yung parang pinakamahal na lugar for accommodation. Tapos, next natin, sabihin natin Auckland, yan, ganyan. Pero yung Wellington, yung Rotorua, yung mga Christchurch, hindi siya ganong mahal kumpara dito. Okay? And, ang price po ng ticket natin. Ayaw mag-load guys ng phone ko ngayon, pero ilalagay ko dito sa screen yung presyo. And so far, yan po ang pinakamurang nahanap natin. And Air New Zealand yan. And first time natin sumakay sa Air New Zealand. Pagka kayo kunyari ay magbubukay ng flight from anywhere sa New Zealand going here sa Queenstown, mag-check muna kayo sa Skyscanner or Google Flights para makita nyo kung ano yung murang option na perfect for you and sa time na gusto nyo. Ngayon, let's start! Ito po ang itsura ng ating room dito sa Queenstown, ang room natin sa Mipad. Yan, so ayan po yung pinakapintuan. Then, mayroong bubunga dito, di ba usually cabinet ang mga paganyan, pero dito hindi. Sink agad ang kasama. Tapos, mayroon sila ditong pa Oliver and Sage na hand wash and
soothing hand and body balm. Sa baba, meron diyang pa, ano to? Here, merong plancha. Ang galing May plancha and also merong blower. Tapos ito yung mga trash bin. Tapos meron diyang pa-towel. And ito, meron diyang pasabitan. Plus, ayan, meron ditong luggage rack. Ito po, may TV. Tapos yan, if ever kapag gusto nyo kumain or mag-laptop, ganyan, pwede dito. Meron dyang saksakan din. Meron pa chair. And itong window. So, yung window, unfortunately, hindi ganoon ka ganda yung view sa atin. Hindi yung mountain, ganyan. Pero I'm really sure sa mga mamahaling room yun, nakatapat. And ito po, yung pinaka-bed. Tanananan! So, yan po yung bed natin. Super simple lang. And dito sa side na to, may syempre yung bedside table, tapos nakalagay dyan yung in-room tourism guide. And may mga switch. So, dito ang switch dito, kapag gusto nyo off lahat, ayan. Kung gusto mo, ayan. Naka-off. I-on ko ulit. Ayan, naka-on lahat. So, ano to? May color change. Ang galing. Ay, ang galing. Nagka-color change. Nice! Okay. And ito yung kanilang aircon. So, pwedeng cooling, pwedeng heating. Syempre, cooling tayo. Kahit malamig, kailangan natin yan. Ayan. Okay? Babaan natin temperature. Ay, ayan, naka-aircon na. Lang ang problema, hindi nabubuksan yung mismong window. For security purposes, okay siya. Pero kasi may mga time na kapag kunyari po ganito, binubuksan natin yung window. Kasi nainitan tayo. So, dito sa side naman na to, ayan. Ano dito? Yung shower area. So, meron din sila kasamang pa-shampoo, conditioner, and body wash. Mabango kaya ito? I don't know yet. Yan. Plus, dito po, ano ito buksan? Pa-slide lang. Ito naman yung toilet. Ayan yung toilet. Again, wala pa rin pong bidet. Ay, may bathroom lighting. Something, ayan. So, ito yung mga pa-towel. Diba? Ganun lang ka-quickie. Guys, andito na ngayon tayo sa 6th floor. Check natin yung terrace. Ay, ang galing. Meron kuha na ng ice here. Ice lang. Walang pampainit ng water. Tapos ito, vending machine. Okay. Kung gusto nyo ng mga yan, meron. May milk lang. Creamy chicken. Ang galing naman. White tea, chai latte. Ito, mga chocolates, soft drinks. Ito. Grabe. Ang ganda. Ang ganda. Walang katao-tao. Grabe, wala man lang tao. How? Bakit walang nakaka-appreciate ng ganito kaganda? Ngayon guys, andito tayo sa 2nd floor. Okay. Ayan yung itsura. Ganito lang siya. So, common area where you can make tambay. Tapos, andito yung guest laundry. Itsura. Ay, nakasara. Bukas. Ganito. Load laundry, complimentary detergent available, 1 sachet per load, scan QR code and complete payment. $7 per cycle. So start 60 minutes. Okay. So ito yung laundry powder. Ang galing. Ano na siya? Wash and dry. Guys, alam nyo, nakalimutan ko palang sabihin kanina, yung internet speed dito po ay 9 Mbps. Maganda nga siya, opo. Pero kapag kayo yung pang hardcore na mag-upload kayo ng vlog, hindi ito advisable. Pero since kayo naman, if ever, kapag mag-upload kayo, magpo-post na kayo sa Facebook, sa Instagram, sa ganyan, pwede na po ito. Pwede na itong MiPad. Pero yung mga bilis na parang sa Haka House na parang mga 200 Mbps, hindi ganun yung internet speed dito. At guess what? Ito yung MiPad. Ito po yung Haka House, opo. Kakahas, ba't naman walang availability sa'yo kasi? Sa'yo ko gustong tumira eh. Alam nyo, naghahanap ako ng kakainan natin ngayon. Yung pwedeng pangayin muna kasi may nakaschedule na tayo for tomorrow at sa isang araw eh. Pero alam nyo so far, itong Braz guys, yung steakhouse na may madaming reviews, 1,418. Tapos ito namang Spites, ano naman siya, 904 lang. So ito yung Braz eh. Tapos ito yung Spites. Pero kasi ba't alang tao dito? Yan ang pinagtataka ko. Meron. Hinusgahan ko naman agad siya. Kasi guys, ayun o, nakita ko na dito sa Google Maps. Yung presyo naman kasi dito, ang combo tika mo, steak and ribs, 65. Sa ano nga, 58 nga lang yan sa sa Google Maps eh. Hindi na pala updated, mas mahal pala ngayon. Okay guys, patapos na yung New Zealand trip natin. So medyo nagbibilang na tayo ngayon kung magkano, nagko-convert na tayo. So 65, 2,100 steak tapos steak tapos ribs. Nung dinignan ko siya online, ito
Yan yung itsura. Meron din isang may magandang reviews, Fat Badger's Pizza Bar. Pero guys, isang buong pizza naman. Ayoko naman ng isang buong pizza yung kakainin natin, oh. Meron isang slice. Pero ayoko muna mag-pizza. Pero parang pwede din, no? Ito na lang kaya muna tayo. Sige, puntahan nga natin. Malapit lang ba? Ay, malapit lang. Sige, let's go. Kung may solo, dito tayo. Yan, ito yung Fat Badger's Pizza Bar. May upuan ba sa loob? Yan, sige, dito na lang tayo. Okay guys, so ito po yung order natin. Meron tayo ditong slice ng pepperoni pizza. So this one is $8 and this one naman is $11. 6 pieces na wings. Tapos may sauce na kasama. Only drinks dito guys. I mean water. Tapos may pa chili and parmesan. Masarap guys itong wings nila. Barbecue flavor itong in-order natin kasi ito yung best seller daw nila. So guys, tapos na tayong kumain ngayon dito. So far, nagustuhan ko siya. Nagustuhan ko yung pizza and nagustuhan ko din yung wings. But, ang rating ko sa kanya is 9 out of 10. Ganon. And, mura siya guys ha. I mean, for the price dito sa New Zealand, pwede niyo siyang itry. Yung wings, hindi na siya ganun kalutong, pero masarap yung mismong sauce. Tapos yung pizza naman is, per slice kasi yun. So parang, matagal na siyang naka-bake, then nire-reheat na lang nila. So, okay pa din. At least good for solo travelers. So, guys, itong Queenstown is adventure capital of the world. And yes, of the world. Hindi lang basta New Zealand, ganyan. Kasi po, dito, matatagpuan nyo yung mga bungee jumping, skydiving, jet boat, lahat. Makikita nyo dito. Gagawin natin yung isa doon. Makikita nyo sa mga susunod na vlog. Natatakot ako gawin siya actually. Alam nyo, nung habang binubuk ko siya, sinasabi ko ganyan, bubuk ko na ba to? Pero kailangan kong gawin to para meron tayong kakaibang magawa dito sa New Zealand ngayon ulit. So binuk ko siya, bukas siya. Ang aga ng pick up time guys. Abangan! Ito guys, yung isa pang maganda activity dito, itong hydro attack na to. So, para siyang pumunta sa ilalim ng water. Tas super bilis niyan. Pag nagpunta kayo dito, pwede nyo i-consider yan. Lalagay ko dito sa screen kung magkano siya mabubuk if ever. Kasi hindi ko na-research yung part na yon for that. Grabe yung tubig dito. Tingnan nyo kung gaano kalinis. Oh. Like literally, oh. Nang bibe. Ang taba-taba. Hello guys! Today is another day and now po ang ating activities day. And look, napakaganda ng view guys. And alam nyo, kagabi, negative 1 degrees Celsius dito. And ganyan na tignan nyo, meron ng snow, yung mismong mountain. Ang lamig po, opo. And check nga natin kung ilan ngayon. Ngayon po, ay 5 degrees Celsius na ngayon. So hindi na siya ganun hindi na siya ganun kalamig. Maglalakad tayo going sa cable car area and sa lodge. Before nakapunta na tayo doon, pero kasi ganun po ang mga atake ng mga activities na kaya natin. Opo, yung mga medyo mabilis pero chill pa rin siya maikituturing. Okay? Per lapit lang niya guys. From here, kitang-kita. And nakikita nyo ba? Ayun, no? Alam nyo ha, mas nagandahan ko yung location ng hotel natin ngayon kumpara before. Before kasi Copthorne. Mas maganda tong Maypad guys. Like literally, kapag kayo po ay naghahanap kayo ng hotel, consider nyo to. Much better. Hindi na kayo aakyat pa sa mountain. Yung Copthorne kasi umaakyat pa eh. Let's go up. Ganyan guys dito. Walking distance lang lahat ng mga tourist spots. Pero mga malapit doon sa airport na kahit mag-bus na lang kayo using B-card. Finally, we're here sa Skyline. And actually guys, wala tayong na-book na to. So, magwa-walk-in tayo. Papakita ko sa inyo ulit kung magkano yung presyo. Just in case you want to go here. So guys, ito yung presyo. And tayo, ang gagawin natin is yung gondola ride and lodge lang. So, ang gagawin po natin is yung, I think, okay na yung 3 lodge ride. So, $89 siya. So, nakasave tayo ng $22. So, ano na yun? Gondola and lodge. At least, di ba, meron tayong chance to experience that 2 activities. Hello, good morning. 3 lodge rides. Yeah. And I'll pay by a card. Card? Yep. Ayan guys, this one. Ito yung ng ticket. So I think i-scan lang ulit itong QR code. And a gondola ride! Ta-da-da-da! Guys, tingnan nyo, solo natin yung mismong gondola! Okay, so we're here. And alam nyo, from dito sa mismong cable car, makikita nyo dito yung sa lodge, oh. Yung bababaan. Scan natin, guys.
Tanananan! Ayan, loading your album. Pwede mo makuha yung photo mo for free. Basta ilagay mo lang email mo. Tanan! Ganyan lang kadali! So guys, sa taas, tiga nyo. Mayroon dito, cafe. Resto Cafe. Then you from here, kitang-kita yung mga mountains, oh. So, that one is Single Cone. This one is Cecil Peak. And this one is Walter Peak. Tapos tignan nyo, yung rename ng Queenstown is Tahuna. Ibig sabihin, Shallow Bay. We're near! And also guys, kapag kunyari pupunta kayo dito sa lodge area, madami kayong dadaanan ng mga hagdan ha. So if ever po, kung meron po kayong kasama na masasakit na ang tuhod, hindi na nakakaakyat, medyo may hirapan sila dito. Sa proseso pa lang ng pagpunta dito, okay? Tapos dito kukuha tayo ng helmet. So may mga sizes. Doon tayo sa color orange kasi XL yun. Ayan! Let's go guys! Woo! Ayan guys! Mag-isa tayo! Again! Ayan! Tignan nyo, nakasabit dito yung mismong sasakyan natin. Camera dito, so mag-smile daw. Tignan nyo, mayroong mga snow dito. Yung tipong mga palusaw na. Kasi guys, August tayo nagpunta, papatapos na yung winter season nila. Kung gusto nyo maka-experience kayo ng peak winter dito, July kayo magpunta. Or pwedeng June din, katapusan ng June. Dito guys kapag kunyari masyado pang bata o maliit, hindi pwede mag-ride alone. And guys, now andito na ngayon tayo sa taas. And let's go na, magsimula na tayo. And kung napansin nyo, medyo iba na yung gamit kong camera ngayon. Mamaya papakita ko sa inyo tong new camera natin. And for activity talaga to, saka for action talaga. Let's go! Ito na. Meron tayong camera ngayon. Dati wala tayong camera eh. Okay! Ayun na. Yeah! Okay. Kahirap pag ganito kapag may dala-dalang camera. Alam niyo yun? But it's okay. Kaya. Ah! Okay. Hindi talaga nakakatakot. Ayun. Pababa. Guys, if ever try nyo to, kapag pupunta kayo dito sa New Zealand, must try. Actually, hindi lang dito may lucha. Meron tinatang may lucha sa Singapore, yes. I know, ayun na naman. Hindi ko lang alam kung meron may lucha sa Malaysia. Nakalimutan ko saan yung may mga ibang lucha. Ayan. Sige. First one naman lang. Yan! Another round! Nahihirapan ako sa camera, guys. Natapos na natin yun. And pumunta naman tayo sa isang cafe na sikat din siya here. But before that, gusto ko lang din sabihin sa inyo, di ba nga ito nga ang Queenstown is Adventure Capital of the World. Dito po, noong 1988, dito na buksan yung first commercial bungee jump, which is sa Kawarau Bridge. Kawarau. Basta yun, ilalagay ko yung tamang pangalan dito sa screen. So if ever, kapag kayo po ay gusto nyo mag-bungee jump, this place is the perfect place for you. Ngayon nakababa na tayo, then every time na nandito na tayo sa area na to, grabe no, ang creepy kapag kadadaan kayo dito sa sementeryo. Lagi yan. Lagi ko nakikita yan. Tapos, yung ibang vibe talaga yung sementeryo sa kanila, yung mga parang mga nasa movies. Kasi sa atin, hindi ganyan yung sementeryo sa atin eh. It's either nakalubog sa ilalim or merong museum, di ba? Guys, pupunta tayo dito sa TSS Earnshaw. And kasi, nag-check ako online, wala nang mga availability na slots for this one. Gusto ko siya i-try. So, para siyang river cruise, tapos merong stop sa farmlands. So, para makakita tayo ng mga sheep, cow, ganun. Let's go!
And guys, so makakapag-book tayo and ito yung tatlong options. Ito, ano lang siya, balikan, parang kakain lang. And ito, sakto, ito gusto ko farm tour. Kasi guys, makakita tayo dito ng mga sheep, alpaca, ganyan. So, $129 siya. So, 45 minutes na lake cruise, 30 minutes na farm tour, 45 minutes na high tea, tapos may farm show, tapos pabalik na ulit, diba? So, parang for me, mas sulit siya. Okay, finally guys, nakapag-book tayo. So, ang binayaran po natin is $129 and bukas pa siya. And katumbas na sa pera natin is 4,364 pesos. Actually guys, mas mura siya sa Klook. Ilalagay ko yung link sa ibaba. Same lang siya ng operator. Dito lang din kayo pupunta. Mas mura sa Klook plus pag gagamitin nyo pa yung code natin na Paul Ivan Klook, makaka-discount kayo. Sadyang kaya po hindi tayo nakapag-book sa Klook kasi walang available that day. So, ang ginawa ko ay nanigurado ko, which is, ayan, ngayon, meron palang slot pang available na isa. Siguro pang mga walk-in yung mga ganon, pang last minute. At to be honest guys, ang gusto ko talaga is yung TSS Earnslow Cruise. Papakita ko dito yung itsura niya. O di ba parang mas dramatic kapag ganyan tayo sumakay. Kaya lang, unfortunately, under siya ng maintenance until September 2025 daw. So kayo kung pupunta kayo dito ng mga November, pwede nyo i-consider yan para ibang klaseng atake naman ng cruise. Pero alam nyo, kahit na ganun ang swerte natin, abutan natin tong Queenstown Market. Every Saturday yan guys dito. So makakita kayo ng mga iba't ibang tinda. Ayan, iba't ibang options. Grabe guys, yung pad thai dito, $15. Guys, ito yung nakikita ko sa TikTok, Frankfurt hotdog. Bili tayo. Let's go. Ayan guys, $10. Okay, tapos kung gusto nyo pagawing vegan, plus $1. Ay, $1, I mean. Ayan. Hey, thank you. Wait, I'll pay via card? Yes. Thank you. Guys, our breakfast lunch. Tapos pupunta pa tayo dun sa kapihan mamaya para magkape lang. Gusto ko lang matry, maiba naman, di ba? Dito tayo mo po. Okay lang naman dito. Bumulag! Ito lahat! Nahulog na nga siya. Masarap pa. Kain na natin ako. American hotdog. Di pa ito yung meal natin ha. So ano lang to? Part 1 of 3 meals. Kasi syempre may drinks pa na bibili. So we're done guys doon sa hotdog na classic. Okay naman siya, i-rate ko siya ng 8 out of 10. Masarap siya pero super classic lang kasi talaga. $10. And now, dito naman tayo sa Patagonia. So ito po, sikat po ito. Para siyang yung roll lake na una natin kinain sa Christchurch. Dito sa Queenstown, ito naman yung sikat. Kaya if ever kung pupunta kayo dito, don't miss this out. Ito guys, yung price. Kapag ka-cup, 1 scoop is $7.50. Tapos 2 scoops naman is $11. Pagka naman cone, mas mahal. $9.50 yung 1 scoop. Tapos 2 scoops is $13. Ang bibili natin 1 scoop lang. Tignan nyo, dito sa Patagonia, meron ding mga tiramisu, $16. Cherry cheesecake, $17. Grabe, ang taba at ang laki. Okay, hokey pokey. Guys, parang feeling ko mahuhulog. Ang lakas ng hangin dito, opo. Pero ito yung itsura ng ating ice cream. Ayan, wait, hawakan ko, baka mahulog, mabasag pa. Ayan guys, nakahanap ako na hindi ganong mahangin. So ito po ang Patagonia ice cream na hokey pokey. Pagka pupunta kayo dito, try nyo to. Masarap to. This one, i-recommend ko siya ng super sa inyo. Natikman ko na siya before. So meron kayong parang malalasahan, makakain sa mismo nga gelato na to na ano, na parang crunchy na honey, ganun. Gusto ko yung ang lamig-lamig na, pero nagja-gelato pa rin tayo. I like it. Like literally. This one is Ivan the G approved. Dito ngayon tayo guys sa pasalubong shop area. So dito,
makakabili kayo ng iba't ibang mga items na made dito sa New Zealand. Sa tapat lang siya ng Flame, if ever. Search nyo lang yung Flame dito sa Queenstown, then makikita nyo to. Super lawak. Actually, ito yung bestseller nila, yung Manuka Honey. Like, meron tayo nito before, guys. Yung ganito yung ginagamit natin. Lip care lang naman usually. Tapos, okay naman siya. And, parang medyo honey-honey nga. So, $16.90 siya. And meron pa mga iba't ibang mga products, so. May moisturizer, may day cream, facial wash, iba-ibang things, guys. Tapos dito naman yung mud. Ito kasing mud na to, sikat to, guys, sa Rotorua naman. Kasi meron yung mga thermal something. Yung mga pinakita ko sa previous vlog. So, ayan, meron ditong mud mask. So, yung mud mask nila, $17.90. So, ito naman, $19.90. Tapos, ayun, Manuka Honey. This one also. Puro Manuka Honey talaga mga makikita nyo dito. Ayan, mga toothpaste. Ano to? Manuka something. Ganun naman siya. Mga gamot. Meron pong mga ready to wear products here. Ayan, mga keychain. Diyos ko, mahal ang keychain, no? $9.90, guys. Magnet, $6.90. Ba't ibang uring magnet? Ito pinakamura, $2.90. Pero, hindi ganong ka-quality. Ito dapat yung sasakyan natin, pero hindi naging ganyan. Ibang cruise. Ganito yung iniuwi ko, guys. Yung apatahan na magnet, $12.90. So, guys, andito ngayon tayo sa Ferg Bakery. Hindi na tayo mag-Ferg Burger muna kasi natikman na natin yun before. So, order tayo dito ng pie and also, itong donut na to. Yun ang dinner natin. Parang ito, guys, yung gusto ko. Boston cream donut and yung pie. Ayan yung prices, guys. Nakikita nyo ba? Medyo malabo pero $8.50 yung pie. One, the Ferg pie. And also, this Boston donut. One, yeah. Yay. Thank you so much. So, bumili tayong dalawa, guys. This is our dinner. Pero mamaya pa natin kakainin. Medyo busog pa tayo. Ngayon, guys, istikman natin itong Ferg Bakery pie. Actually, dito po sa New Zealand, sikat na sikat dito yung pie, sausage roll, and also fish and chips. Yan yung mga sikat dito. And yung mga gelato, yung sa rolling, ano yun? Basta ilalagay ko dito, nakalimutan ko agad yung mismo pangalan. Tapos dito naman, sa Patagonia naman, dito sa Queenstown. Grabe, guys, so tignan niyo, parang ang payat ng PC natin. Minsan kasi talaga kapag naaanguluhan tayong pagka nakababa yung vlog na ganyan, parang ang laki. Pero, tignan nyo. Diba? Kapag yung tamang angulo, ganyan yung nakikita. So, sige, tikman na natin. Nalistrap na naman tayo doon sa part na yun. Ito po, ang itsura. Buksan natin. Teka, kakainin ko na lang kasi masyado siyang madudumihan dito sa kwarto. Ang kapal! Ang kapal mo! 8.50. Ayan, guys. So, alam nyo, yung parang nalalasahan ko sa kanya is parang lasang liver spread. Pero walang liver. Gets nyo yun? Yung parang ganun yung nalalasahan ko. Yung lasa sa atin sa Pilipinas, medyo ganun yung taste. Tapos, yung mismong meat niya, it's giving, alam nyo yung pulled pork. Though buo siya, pero sa super lambot niya, kapag kinakagat nyo, parang nagiging pulled pork levels. Tapos, hindi siya ganong maalat, guys. If ever kung kakain kayo nito, at ayaw nyo na maalat, pwede try nyo to. Okay naman siya. Tapos nakakabusog, ang laki. Like literally. Rise and shine, guys! It's another day today here sa Queenstown. Ang ganda, guys. Ito yung view natin dito sa hotel. Paulit-ulit ako sa park na to, pero kasi alam nyo, na-appreciate ko yung mga ganitong little things abroad na hindi natin nakikita sa Pilipinas. Alam niyo yun? Kung ano yung wala sa Pilipinas, tapos nakikita ko sa abroad, kahit naman meron sa Pilipinas, na-appreciate ko talaga ng todo. Kahit puno lang yan na parang color, ganun yung kulay, ganun. Ang ganda. Pupunta tayo sa The Boat Shed Cafe. So, sikat siya na cafe dito and doon tayo magte-take ng brunch natin. So, time check, it's already 10:41. So, kaya tayo maaga magba-brunch ngayon because meron tayong cruise na nakabook later. Yung pinakita ko sa inyo. Pupunta tayo sa isang farm. Mamaya. Sana may makita tayong alpaca, sheep, at baka. Alam niyo yun? Yung parang birch tree levels. Ganito, guys, gusto ko makita. Ayan, mapakita ko dito. Yung ganyang, baka yung tipong patsi-patsying parang Dalmatian yung kulay. Kaya ngayon tayo dyan sa bus station dyan. Pwede tayo sa 1, 4, or 5. And meron tayong 9 stops going sa Marina Heights. Again, bring your B card. Okay, so we're here sa The Boat Shed Cafe and Bistro. Daming tao.
Guys, hindi na tayo ngayon magaganito. Kasi kinain ko yung take-out natin sa Ferg Bakery. So, iniisip ko kung magcha-chai latte na lang tayo or matcha. Kasi yun ang gusto kong orderin here at least. Matcha? Hindi pa naman tayo nakapag-matcha sa trip na to, no? Sige. Ito guys, so order natin. So, nag-take away na lang tayo. 8 and Z dito. So, matcha latte na hot. Hey! So guys, ito yung ating order. Hindi na tayo makakaupo sa loob kasi super daming tao. And masasayang naman yung time natin kung mag-iintay pa tayo, diba? Ito lang naman ang orderin natin. So pinakita ko lang sa inyo quickly yung loob. And maganda siya actually sa Instagram kasi parang may glass-glass, ganyan. Tapos walang gaano mga tao. Pero ngayon kasi daming tao, like literally. Hindi matamis yung matcha nila, which is good. Wala ako sa mood ngayon magmatamis, diba? Kasi recently, meron na tayong mga kinakain na matamis dito kasi hindi natin maiiwasan because yun yung mga bestseller dito sa New Zealand. Pero, iniiwasan lang naman natin, hindi pa naman totally cut off. Gets niyo yun? Ano, super simple lang. Umiinom lang tayo ng matcha with this kind of view. Hi! Naglalakad ngayon tayo dito guys, sa gilid ng Boatshed Cafe. Mayroon kayo makikita ganito. Tingnan nyo, ang ganda ng view, oh. Diba? Lakad-lakad lang. While waiting sa ating cruise later. Now guys, we're back dito sa TSS Winslow Info Center. And ngayon po ay, anong oras na ba? 2:31 and 2:40 yung boarding time natin. Diyan tayo sasakay sa cruise na yan. Yan! We're just right on time! Hindi guys, gusto ko talaga yung isang mismong cruise. Pero September pa siya. Under maintenance pa siya. Sinabi ko naman na sa inyo sa previous clips. Ito yung picture niya just in case kung hindi ko pa napakita ulit. Pinapakita ko ulit. Ayan. So, 3 o'clock actually talaga yung time na simula. Tapos, ang pagtatapos is 6 p.m. Guys, itsura. Ayan, tayo yung kauna-unahang pumasok. Guys, andito na ngayon tayo sa first stop natin. Tignan niyo yung view here, oh. Wow! Ang liwanag, guys, and ang clear ng water. Dito nga pala sa mismong cruise, meron dito mga food. Ayan, ang $4, yung chocolate chip cookies, jalapeno scones, $6, muffins, $6. Madaming pwedeng kainin here. Pero hindi tayo umorder. Actually, akala ko nga kasama sa binayaran natin, hindi pala. Okay, so since farm tour tayo, meron tayong tour guide na kasama, si Kuya. Hindi ko alam kung saan niya tayo dadalhin. One thing is for sure, andito ngayon tayo sa Walter Peak Farm. Hello, kambing. Hi. Bait mo naman. O ba ako tinitignan ka? Kausapin kita. Me. O, nagkakaintindihan tayo. Nagigets ko yung mga sinasabi mo. Gusto mo makawala. Papakawalan kita. Bigat guys. So they'll grow these antlers all facing other stags, other males for the territory. Grabe, mga anak kayo ng tupa. Mga anak ng tupa ba kayo? Ikaw, o ikaw mismo may tupa. Okay. Hello kayo. Grabe guys, itong area na to, ganito yung ini-imagine kong New Zealand. Alam niyo yun? Yung New Zealand guys na inaano natin, yung color green, mga mismong animals, mountains, diba? Ayan guys, ito yung kasamang pagkain. O diba? Afternoon tea. May English breakfast, may coffee, may milk. Ito, may scone. Ayan. Sige, kumain tayo guys.
Magpakabusog na tayo. Ayan guys, ito yung food na kinuha natin. And look at the view. Ta-da-da-da. Ganda, no? Ito yung itsura ng afternoon tea area here. Kasama to sa binayaran. Yung kanina, doon sa mismong cruise, may bayad na extra. Pero dito, kasama na included. Katapos lang natin kumain doon. And guys, lahat ng mga pagkain na sa-serve nila sa inyo ay included na yan sa binayaran nyo. And ngayon, mag-explore na muna tayo dito sa area. Ang ganda. Yan. Diba, it's giving New Zealand vibes talaga. Ito yung mga hinahanap kong party. Before kasi hindi tayo nakakita ng ganito eh. Alam nyo guys kung ano yung dream natin. I mean, personally, gusto ko din kasi i-share sa inyo yun. Gusto ko someday manifesting around Europe. Meron tayong kahit 5 days na pupunta lang tayo sa isang farmland na mag-book tayo sa isang Airbnb doon. Tapos yung ganito yung view. Tapos, yung ganun lang. Gets nyo yung point? Yung parang mga nasa Netflix series. Yung parang nasa ganito kang parte ng Europa. Or kahit hindi sa Europe, or kahit sa ang lugar. Basta ganito. Tapos magmumuni-muni ka lang. Ganun ang dream ko guys. Na maipakita din sa inyo. Tutuparin natin yan not this year. I don't know kung this year, pwedeng next year, or next year. Promise. Ito, tignan nyo. Daming mga bibe. May mga bibe na naman dito. Oh my God, very opposite kayo nung nandun sa Christchurch. Lumalapit kayo sa akin. Yung mga ibang bibe, hindi ako nilalapitan. Ano, tutukain nyo ba ako? Yun na ba ang goal natin dito ngayon? Grabe. So, ano ang gusto nyo gawin natin dito? Gusto nyo, magmi-meeting ba tayo dito? Ano pag-meetingan natin? Sige, pag-usapan natin. Sino pag-chismisan natin dito? O ikaw, bibing puti. Ikaw ba? O ikaw, bibing brown. Ay, ikaw ha, nagaganyan-ganyan ka. Meron kang tinatago chismis. Ano yun? Grabe kayo, natutuwa ako. Guys, lumapit sila, like literally. For the first time ever, nilapitan tayo ng mga animal. Hindi tayo lumapit sa kanila. Guys, may bibing lumapit sa atin. Tapos, tuka-tuka niya to. Actually, hindi tuka. Yung parang binaba. Bakit parang color ginto? Ano to, ginto? Daling ko nga. Okay lang naman magdala ng mga ano dito, diba? Tingnan nyo kung ano yung tsura, guys. Oh, grabe, parang merong cornic. Guys, so kung nakikita nyo, meron ditong pinakikita kung paano ano yun? Tinatanggal yung mismong ng sheep wool. Balik na tayo. Tapos na yung farm tour. Okay guys, we're done. Andito na naman tayo ngayon sa pier. And so, papatapos na po ang ating Queenstown adventure. This is what it looks like kapag kagabi dito. Actually, hindi nabibigyan ng justice dito sa camera, pero ang ganda, like literally. Guys, tignan nyo. Nadaanan natin itong Burger. Napakahaba ng pila kaya hindi na tayo bibili. Pero if ever kung gusto nyo malaman yung review ko dyan, lalagay ko dito yung vlog. May vlog na akong ginawa kasi tungkol doon. So di na tayo pipila. Pero since mahilig tayo sa cookies, pupunta muna tayo ng cookie time. Hindi na tayo magdi-dinner, yun na lang parang pinaka-dinner natin. Kasi guys, busog pa ako sa kinain natin doon sa afternoon tea. Gusto ko na talaga itry yung cookies ulit. Kasi uuwi na tayo, alis na tayo dito sa Queenstown. And guys, we're here sa cookie time. Haba ang pila kumpara dati nung pagpunta natin.
So guys, ito ang ating binili. Cookie dough and ice cream. So cookie dough siya. Tapos may kasamang ice cream na cookies and cream. And ang presyo nito ay $6. Tapos binili ko na isang cookies. Tapos buy one take one yung offer nila ngayon, which is $6 to. Tapos $6 to. Total price is $12 yung binayaran natin. So tikman na natin tong mismo cookie dough ngayon pa lang. Mahilig ako sa cookies guys. Alam niyo yan. Cheat, ano natin to? Cheat eats. Ang sarap ng cookies. Oh my god, ang sarap ng cookies. Like literally. Cookie dough, I mean. Tapos ito naman yung tikman natin, itong chocolate chunk. Para naman na bago maubos ay masabi ko sa inyo. Ang sarap talaga niya. Like literally guys. Alam nyo, mas na-appreciate siya ngayon kumpara nung before na kain natin. So, parang ngayon 10 out of 10 ko na itong chocolate chunk. Parang dati, hindi ko alam pa ni rating ko. So this one, yung chocolate chunk is Ivan DJ approved. Parang mahal niya, $6. Pero buy one take one naman kasi. So, kagatan naman natin tong libreng isa. Chocolate brownie naman yung flavor niya. Ang sarap. Lasang brownies, guys. More like brownies yung lasa kaysa cookies. So, ang pinaka gusto ko sa tatlong binili natin, itong chocolate chunk. Like literally, I highly recommend this one. Ito, 9 out of 10 lang sa akin. Ito naman, 8.5 out of 10, yung chocolate na parang brown. Ayan guys, tignan nyo, 300 ml milk carton contains 3 times individually wrapped cookies, $6. This one naman, Cookie Munchers Round Tins, $20. At ito, yung madamihan, $16. Mga ice cream guys, ito yung flavor. So, mamili kayo ng isa dito. Combo yan eh, ice cream ito. Mamili kayo ng isa. Tapos mamili kayo ng isa dito sa cookie dough. S'mores and chocolate chip or fudge brownie. Yung atin, fudge brownie. Meron din silang ganito, individually wrapped cookie time cookies. So, $4 yung ganyan. Ayan, diba? Yan yung pag ganito din sila. Kakatuwa. Alam nyo guys, to be honest, ayoko na talagang kumain ng ganito. Pero kasi alam nyo, lagi kong iniisip, paano kapag ka, yung cookie time kasi, dito lang siya matatagpuan sa Queenstown and may isang specific place sa Japan, I forgot kung Harajuku o Akihabara, yung ganung level. So, might as well, itry na natin dito. Gets nyo yun? Yung parang nagsisisi ko, I mean, ayoko na magsisi ako balang araw na para magkaroon ako ng regret na, ay, hindi natin sinubukan. Ganun. Doon nasubukan na natin siya before, pero, di ba? Hindi naman natin alam kung kailan pa tayo babalik dito sa Queenstown. So, add nyo to sa list nyo dito sa Queenstown.